Paalala, ang kabanatang ito ay naglalaman ng mga patunay ng pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ sa katotohanan. Sa ating paglutas sa mga misteryo sa likod ng salaysay na ito, ihanda niyo ang inyong mga sarili. Buksan ang inyong isipan sa rasyonal na diskurso. Hayaan niyong ilakbay namin kayo sa mga hawak na patotoo. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili dahil panahon na para mapakinggan at bigyang daan ang boses ng krusado. Bilang isang miyembro ng ating pananampalatayang krusado, marami akong naririnig ng mga katanungan tungkol sa ating relihiyon na hindi na bago sa atin. Halimbawa na lamang ang paggamit natin ng pin na tanda ng pagiging kasapi ng Crusaders of the Divine Church of Christ, ang simbolismo ng dalawang pahalang na krus at ang ating pagdiriwang ng Pasko tuwing ika-25 ng Setyembre na kumakailan lang natin ginunita. Marami rin ang nagtataka kung bakit kakaiba ang ating pananampalataya. Sa episode na ito, ating tatalakayin kung sino nga ba si Ina Nuestra Señora Cecilia Villena Magliba o mas kilalang Ina CVM. Ngayon, samahan niyo po ulit kami sa isa na namang bagong episode ng CDCC Podcast upang mas makilala natin kung sino nga ba si Ina Nuestra Cecilia Villena Magliba. Ako po si Jodilyn de los Santos, ang kasama nyo sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman tungkol sa ina ng ating pananampalataya. Ito ang CDCC Podcast, T-MEC T Cruzado. Upang mas lubos nating maunawaan ang ating tatalakayin, makakasama po natin sa episode na ito ang kasalukuyang Arsobispo ng La Union Benguet Archdiocese, si Apo Monsignor Regidor G. Manzano, para sa isang masusing pagtalakay at pagtuklas ng bagong kaalaman. Magandang araw po, Apo. Magandang araw din sa iyo, Ma'am. At magandang araw sa lahat ng ating mga manonood sa episode na ito. Bago natin talakayin kung sino nga ba ang ina ng pananampalataya, nais ko munang magpakilala sa inyo. Ako po si Archbishop Regidor Garcia Manzano, na isang arsobispo ng La Union Benguet Archdiocese, na ngayon ay nakabase o nakadestino sa San Juan Chapter, San Juan, La Union. Bago natin simulan ang talakayan patungkol sa ating ina ng pananampalataya, maaari niyo po bang munang ipaliwanag sa amin ang kahulugan ng salitang Santa? Sa konteksto ng pananampalataya, ang salitang Santa ay tumutukoy sa isang babae na itinuturing na banal, mabait, mapagpakumbaba, at malinis ang kalooban. Ang mga ganitong kababaihan ay tinuturing na walang kasalanan o malapit sa Diyos dahil sa kanilang kabanalan. Ang pananaw na ito ay makikita sa mga buhay ng mga babaeng santo o ginagalang sa relihiyon. Dahil patungkol sa ina ng pananampalataya ang paksa natin ngayon, Apo, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano-ano ang mga katangian ng isang ina ng pananampalataya? Ang mga halimbawa ng katangian ng isang ina ng pananampalataya ay una, siya ay mapagmahal at maalaga. Ang ina ng pananampalataya ay nagpapakita ng walang kondisyong pagmamahal at pag-aalaga sa lahat ng kanyang mga anak, tulad ng pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Pangalawa, siya ay mapagpatawad. Ang ina ng pananampalataya ay nagpapakita ng pagpapatawad sa lahat ng nagkakamali, tulad ng pagpapatawad ng isang ina sa kanyang anak. Pangatlo,
Siya ay may pagtitiwala sa Diyos. Ang ina ng pananampalataya ay nagpapakita ng matibay na pagtitiwala sa Diyos na nagbibigay ng inspirasyon sa mga mananampalataya na magtiwala rin sa Kanya. Pang-apat, siya ay may katatagan sa pananampalataya. Ang ina ng pananampalataya ay nagpapakita ng katatagan sa pananampalataya na nagbibigay inspirasyon sa mga mananampalataya na manatili sa pananampalataya kahit sa mga panahon ng pagsubok. At panghuli, siya ay nagiging gabay. Ang ina ng pananampalataya ay nagsisilbing gabay sa mga mananampalataya sa kanilang paglalakbay. Nagtuturo ng mga aral ng pananampalataya at nagbibigay ng inspirasyon sa kanila na lumago sa kanilang pananampalataya. Ngayon, Apo, atin na pong simulan ang pagtalakay sa ating ina ng pananampalataya na si Ina Nuestra Señora Cecilia Villena Magliba. Maaari niyo po ba kaming bigyan ng impormasyon patungkol sa ating ina ng pananampalatayang krusado, Apo? Si Ina Nuestra Señora Cecilia Villena Magliba ay itinuturing na ina ng ating pananampalataya. Siya ang simbolo ng pagmamahal at sakripisyo na uugnay sa mga tao sa Diyos. Sa komunidad ng krusado, kinikilala siya bilang isang mahalagang tagapamagitan. Siya ang kabiyak ng puso ni Ama RSM at kasama niyang gumabay sa atin bilang mga krusado. Isinilang noong 15 ng Oktubre, 1918 at nakatira sa Barangay David, Mangaldan, Pangasinan. Ang paboritong awitin ni Ina CBM kasama si Ama RSM ay ang awiting Pangasinense na Malinak Laylabi. Hindi lamang isang ordinaryong tao si Ina CBM, kundi isang simbolo ng pag-asa, pagpapatawad, at pananampalataya sa komunidad ng krusado. Inilalarawan siya bilang mapagkalinga, mapagpatawad, at puno ng pananampalataya na nagdadala ng mga mensahe ng Diyos at nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga mananampalataya at ng Diyos. Maaari niyo po bang ibigay ang mga katawagan kay Ina CVM, Apo? At bakit magkakaiba ang mga ito? Ilan sa mga katawagan kay Ina CVM ay ina ng pananampalataya, ina ng krusado, at ina ng pag-asa. Ang katawagang ito ay naglalarawan ng kanyang iba't ibang papel at impluwensya sa buhay ng mga tao. Halimbawa, bilang ina ng pananampalataya, siya ay tinuturing na simbolo ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang iba't ibang katawagan ay nagmumula sa iba't ibang aspeto ng kanyang buhay at kontribusyon sa ating pananampalataya. Bakit po itinuturing na ina ng pananampalataya si Ina CVM, Apo? Si Ina CBM ay itinuturing na ina ng pananampalataya dahil sa kanyang matibay na pananampalataya at dedikasyon sa Diyos. Ang kanyang mga katangian at halimbawa ay nagbibigay inspirasyon sa maraming tao na sundan ang landas ng pananampalataya. Siya ay naging simbolo ng pagtitiwala at katatagan sa Diyos, na nagbibigay diin sa kanyang papel bilang isang ina sa espiritual na konteksto.
Ang kanyang buhay at mga katangian ay nagsisilbing gabay sa mga mananampalataya sa kanilang paglalakbay. Nagpapakita ng malalim na pag-unawa sa pananampalataya at kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos. Paano naman po siya naging ina ng ating pananampalatayang krusado, Apo? Si Ina Nuestra Señora Cecilia Villena Magliba ay tinaguri ang ina ng pananampalataya ng krusado sapagkat siya ang nag-iisang kabiyak ng puso ng ating kinikilalang Diyos na buhay, ang Diyos Espiritu Santo, Apo Monsignor Dr. Rufino S. Magliba. Ang kanyang mahalagang papel ay naging isang susi sa pagtupad ng misyon ni Ama RSM. Itinuring si Ina CBM bilang isang ina ng pananampalataya dahil sa kanyang matibay na pananampalataya at dedikasyon sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga turo at halimbawa, maraming tao ang nahikayat na sundan ng landas ng pananampalataya na nagbibigay sa kanya ng simbolikong papel bilang tagapagtaguyod ng tiwala at katatagan sa Diyos. Bilang isang ina sa espiritual na konteksto, si Ina CBM ay nagbigay ng inspirasyon at pagmamahal at naging mapagkalinga sa kanyang mga anak sa pananampalataya. Bawat pamilya at relihiyon ay nangangailangan ng isang mapagmahal na ina. Isang inang nag-aalaga at nagpapamana ng kabutihan dahil sa kanyang malalim na pagmamahal, pananampalataya at pagtitiwala kay Apo Lakay. Naging matagumpay ang ating pananampalataya. Noong ika-1 ng Setyembre, taong 1985, ipinahayag ni Apo Monsignor Dr. Rufino S. Magliba ang pagpapakita ng Birheng Maria sa loob ng ating kongregasyon. Ang Iglesia Cruzada, Crusaders of the Divine Church of Christ, na kilala bilang isang ina ng laging saklolo. Ang araw na ito ay naging simbolo ng patuloy na presensya at patnubay ng Birheng Maria sa buhay ng simbahan. Noong taong 2005, ipinahayag naman ni Apo Monsignor Dr. Rufino S. Magliba ang pamadayaw kay Nuestra Señora Cecilia Villena Magliba na sumasalamin sa biblikal na panawagan na parangalan at purihin ang pinili ng Diyos. Ito ay makikita sa libro ng Lucas sa Kabanata 1, talata 28. Magalak ka, puspos ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Pinagpala ka sa lahat ng mga babae. Ano naman pong magbibigay patunay, Apo, sa katauhan ni Apo Bakit? Sa talata mula sa 2 libro ng Juan, sa Kabanata 1, talata 1, at Kabanata 1, talata 5, ipinapakita ang respeto at pagpapahalaga sa isang ginang at sa kanyang mga anak na mahalaga sa pananampalataya, gaya ng mababasa sa Galacia, Kabanata 4. Itinatampok naman ang responsibilidad ng tagapagmana at sa Santiago, Kabanata 3, talata 16. Ipinapaalala na ang paninibugho at pagkakampi-kampi ay nagdudulot ng kaguluhan at kasamaang gawa. Ipinahayag ni Apo Lakay, Ama RSM, na panahon na upang ipakilala ang Diyos Ina na siyang itinago at hindi inihayag noon. Sa talatang Deuteronomio, sa Kabanata 20, talata 20, ay nagsasabing ang mga bagay na lihim para sa Diyos at ang mga hayag ay para sa atin.
na nagpapahiwatig ng mga pagkakataon na ang katotohanan ay inihahayag ng Diyos ayon sa kanyang panahon. Ang mga kasulatang ito ay ginagamit upang ipaliwanag ang mga katuruan tungkol kay Ina Cecilia V. Magliba at ang papel niya sa pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ. Bakit tayong mga krusado lamang po, Apo, ang may kinikilalang ina ng pananampalataya na si Ina CVM? Ang pagkilala kay Ina CBM bilang ina ng pananampalataya ay isang natatanging konsepto. Ito ay nagmumula sa ating natatanging pananaw sa pananampalataya at paniniwala. Kung saan si Ina CVM ay itinuring na espesyal na larawan ng Diyos Ina. Ang kanyang pagkilala ay nakaugat sa mga kaugalian at katangian ng ating simbahan na nagbibigay diin sa kanyang mahalagang papel bilang ina na nag-aalaga at nagtataguyod ng ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya ay nakasentro sa pagkilala kay Ina CBM bilang mahalagang bahagi ng ating espiritual na buhay na nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Bakit naman po napakahalagang kilalanin natin si Ina CVM, Apo? Mahalagang kilalanin natin si Ina CVM bilang ina ng pananampalataya sapagkat siya ang ating tagapamagitan kay Apo Lakay na kumakatawan sa Diyos, Ina. Siya ay nagsisilbing waran ng pananampalataya at pag-asa. Ang kanyang buhay at mga turo ay nagbibigay gabay sa mga mananampalataya sa kanilang paglalakbay. At ang pagkilala sa Kanya ay nagpapatibay sa ating ugnayan sa Diyos. Upang mas maunawaan natin ang kahalagahan ng Kanyang papel, mahalaga ring pagnilayan ang kapangyarihan ng isang inang may matibay na pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. Sa Lucas, Kabanata 1, mababasa natin ang kwento ng pananampalataya ni Maria nang ipinahayag ng Diyos ang pagdating ng Mesyas. Isa sa mga dahilan kung bakit siya napili ay ang kanyang pagtitiwala sa sinabi ng Diyos. Nang sabihin sa kanya ng anghel na siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng banal na espiritu at ang batang ito ay magiging tagapagligtas ng mundo. Sinabi ni Maria, mangyari ito sa akin ayon sa iyong sinabi. Ang kanyang pagtanggap at tiwala sa Diyos ang nagbukas ng pintuan para sa mga biyayang dulot ng pagdating ng Mesyas. Ang halimbawa ni Maria ay nagpapakita ng kapangyarihan ng pananampalataya ng isang ina na nagdadala ng makalangit na pagbabago sa ating buhay. Katulad ni Maria, ang pananampalataya ng sino mang ina ay may kakayahang magdala ng langit sa lupa kahit na ang mga bata ay nalalantad sa mga negatibong impluwensya ng mundo. Kapag umuwi sila sa isang makadiyos na ina, nakakaranas sila ng kapayapaan at kaginhawaan. Gayon din kahit na ang mga tatay ay abala sa kanilang mga gawain sa labas ng bahay, ang pagkakaroon ng isang makadiyos na asawa ay nagbibigay ng kaunting langit sa kanilang tahanan. Ang pananampalataya ng isang ina ay maaari ring mag-iwan ng isang makadiyos na pamana na magagamit ng mga sumusunod na henerasyon. Una, ang isang ina ay naniniwala sa Diyos, sa kanyang salita. Pangalawa, naniniwala siya sa kanyang mga anak kahit sa mga panahon na hindi nila kayang maniwala sa kanilang sarili. Ang mga ina ay may pribilehiyong magdala ng bagong buhay sa mundo at may natatanging kakayahan na alagaan at palakihin
ang kanilang mga anak. Ang kanilang impluwensya ay higit na malaki kaysa sa kanilang inaakala. Panghuli, ang pananampalataya ng isang ina ay may kapangyarihang baguhin ang mga pangyayari sa buhay. Ang tiwala ng isang ina sa kanyang anak ay nagiging inspirasyon para makamit ang mga bagay na dati tila imposible. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga para sa mga ina na maniwala sa kanilang mga anak at bigkasin ang mga positibong salita na puno ng pananampalataya. Apo, bakit po mahalagang may itinuturing tayong ina ng pananampalataya? Ang pagkakaroon ng ina ng pananampalataya ay hindi lamang isang simbolo ng pananampalataya at pagkakaisa, kundi isang mahalagang pundasyon para sa ating espiritual na paglalakbay. Ang konsepto na ito ay nagbibigay ng isang espiritual na gabay at inspirasyon, nagpapalalim ng mga pagpapahalaga at katangian ng pananampalataya sa komunidad. Tulad ng sinabi sa Proverbio sa Kabanata 31, talata 28, ang kanyang mga anak ay tumatayo at nagpupuri sa kanya. Ang kanyang asawa ay nagpupuri sa kanya. At sinasabi, maraming babae ang nagpakita ng kabaitan, ngunit ikaw ay nakakahigit sa lahat. Sa ating pananaw, ang ina ng pananampalataya ay nagsisilbing modelo ng pag-asa, pagtitiwala at pagmamahal sa Diyos at nagiging matibay na sandigan ng ating pananampalataya. Ano naman po, Apo, ang mga kahalagahan ng isang ina? Ang kahalagahan ng isang ina ay makikita mula kay Eva, ang unang ina ng sangkatauhan, hanggang kay Saray na pinalitan ng Diyos sa pangalan Sara, kay Maria na ginamit ng Diyos bilang sidsilan para sa Mesyas, at hanggang kay Ina Cecilia V. Magliba na ginamit ng Diyos bilang daluyan ng pagmamahal at pagkalinga ng isang ina at katuwang ng Diyos Espiritu Santo sa pagbubuklod ng pananampalataya krusado. Ang natatanging babaeng ito ay naglalarawan ng napakagandang larawan ng Diyos Ina Agusan sa pakikipagtulungan ng ina nating Birheng Maria at Ina Cecilia V. Magliba sa pagkilos ng banal na Espiritu. Inaalala natin sila sa pamamagitan ng panalangin upang makipag-isa sa ating Inang Maria at Inang CVM, na siyang nagdudulot sa atin ng mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa kanila. Ipinagkakatiwala natin ang ating mga pagsusumamo at pagpuri sa kanila. Sa mga huling araw ng Espiritu na kinatawan ng Diyos, Monsignor Dr. Rufino S. Magliba at ang babaeng bagong kasal ay magkasamang lilitaw at tatawagin ang kanilang mga anak na tumanggap ng tubig ng buhay na nangangahulugang buhay na walang hanggan. Tulad ng lahat ng mga anak na tumatanggap ng buhay mula sa kanilang mga ina, kalooban ng Diyos na ang mga anak ng Diyos ay makatanggap ng buhay na walang hanggan mula sa Diyos Ina at makapasok sa langit. Tanging ang Crusaders of the Divine Church of Christ lamang ang nag-iisang simbahan na naniniwala sa Diyos Ina Agusan.
Ano naman po, Apo, ang maaaring mangyari kung walang kinikilalang ina? Kung walang kinikilalang ina, maaaring mawalan ng gabay at inspirasyon ng mga tao sa kanilang pananampalataya. Ang isang ina ay kadalasang nagsisilbing matibay na bahagi ng pamilya at komunidad. At ang kanyang kawalan ay maaaring magdulot ng pagkalito at kawalang sigla sa mga tao. Sa espiritual na konteksto, ang kakulangan ng isang ina ng pananampalataya ay maaaring magresulta sa pagkasira ng mga tapat na pagsunod at mga aral na mahalaga sa pagbuo ng isang matatag na komunidad ng pananampalataya. Maraming salamat po, Apo, sa pagbabahagi ng bagong kaalaman patungkol sa ina ng ating pananampalataya. Alam kong nagkaroon ng linaw ang mga katanungan na gumugulo sa isipan ng ating mga manonood ngayon. Sa pagtatapos po ng ating episode, nais kong pasalamatan kayo, Apo, sapagkat napakaraming kaalaman ang ibinahagi ninyo sa amin na sana ay tumatak sa isipan ng ating mga manonood at nakatulong sa pagbibigay linaw sa mga misteryong bumabalot kay Ina CVM. Natitiyak ko ng ating mga manonood ay nakakuha ng napakaraming kaalaman at aral mula sa inyo. Sana ay nakatulong ito upang buksan natin ang ating isipan at simulan ng aralin ang turo ng Diyos Espiritu Santo, Apo Monsignor Dr. Rufino S. Magliba. Para naman sa katulad kong kasapi ng ating pananampalataya, sana ay nakatulong ito upang mas lalo nating pagtibayin at palawakin ang ating pananampalatayang itinatag ng Diyos Espiritu Santo. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa pagtalakay kung sino si Ina CVM. Abangan pa po natin ang mga sumusunod na tatalakayin upang malutas ang mga katanungan at malaman ang misteryo na nakapaloob sa pananampalatayang krusado. Hindi kami magsasawang ibahagi ang katotohanan. Muli, ako po si Jodelyn De Los Santos at ito ang CDCCPI Podcast, Team T. Cruzado.